Network Entertainment. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science Podcast. So ngayon wala muna tayong guest. Ito ang kauna-unahang episode ng podcast na ito na ako lang muna. I think overdue na rin itong episode na ito, no? Kasi una sa lahat, nung episode 100, nung naabot yung milestone na 100 episodes, wala man lang akong naihanda na something special para dito sa podcast. At yung Spotify Wrap 2025 din, hindi ko rin siya nagawa na tulad sa ginagawa ng iba ding mga podcasters. Actually, Spotify Wrap 2025 at 2024, hindi ko siya nagawa. Kasi 2 years na rin naman na yung podcast na to. So sa episode na to, naisipan ko i-share na lang din yung history ng podcast na to, yung present situation, at also yung future plans. Kasi lumalawak na rin naman yung audience natin dito, no? So 2 years na yung podcast, 100 episodes. Sa Spotify meron na tayong 1,700 followers. Sa YouTube 6,000 at sa Facebook umabot tayo ng 18,000 kaninang umaga lang. So ayun, simulan natin sa history nung podcast na to. Actually, wala talaga akong plano gumawa ng podcast before. Ang nangyari, nung January 2022, ginawa ko yung Marine and Earth Science Learning Hub. So yun yung original talaga. Kaya siguro mapapansin ito ng mga YouTube viewers natin. Yung Behind the Science Podcast, hindi talaga siya isang channel, kundi podcast playlist siya ng Marine and Earth Science Learning Hub. Kasi yun talaga yung original nito. Doon tayo nagsimula. Ang nangyari, ginawa ko ito dahil wala akong magawa sa boarding house. Bored ako. Dapat kasi nung December 2021, yun dapat yung flight ko na papunta dito sa Japan para simulan yung PhD ko. Pero parang I think 2 weeks before ng flight, nagkaroon ng surge sa COVID cases. I think yun yung time ng Omicron surge. So ngayon, nag-issue ng travel ban yung Japan at damay-damay kami lahat doon. Lahat ng scholars na pupunta dapat ng Japan, na-cancel din lahat ng flights. At ayun, hindi ko alam anong gagawin ko sa boarding house. At wala rin kasing kasiguraduhan nun kung kailan mag-open ulit yung borders ng Japan. So essentially wala akong magawa sa boarding house kasi wala rin akong trabaho nun. I mean, syempre at that time wala na akong trabaho kasi nga set na naaalis ako, so nag-resign na ako dun sa previous work ko. Nung na-cancel, ayun, naisipan ko na lang gumawa nung channel. At ginawa ko ngayong Marine and Earth Science Learning Hub. Kasi at that time siguro alam naman natin na ang daming naglalabasan ng mga content creators, ang daming nabubuo ng mga bagong channels. Ako, since hindi naman ako yung type ng tao na nagva-vlog ng daily ko na buhay, kasi hindi naman siya very interesting yung daily ko na buhay, naisipan ko science communication. Kasi yun naman talaga, scientist naman talaga yung profession ko, no? Naging research assistant ako sa UP at sa Manila Observatory nung before ako mag-PhD dito sa Japan. So yun, kaya rin Marine and Earth Science yung pangalan nun kasi BS Geology yung tinapos ko at MS Marine Science. So pinagsama ko lang yung dalawang fields na yon. At yung goal nung channel na yon ay i-promote ang mga geology and oceanography related na research na ginagawa sa Pilipinas. So kung babalikan nyo yung old videos ng Facebook page nun, makikita nyo doon puro pa yun mga AI videos. I mean AI yung voice, pero syempre yung mga animations or kumukuha lang ako ng mga video clips tapos naglalagay ng mga text. Kasi nung
nung time din na yun, nahiya ako na ipakita yung mukha ko sa sa internet. Pero kasi yung naging malaking challenge din at that time, sumisikat sumisikat na rin yung AI eh. At gusto ko na yung channel ay kumbaga may advantage siya over itong mga pages na educational pages na AI voice yung ginagamit. Kaya naisipan ko ipakita na lang din yung mukha ko at ako na mismo yung mag-explain ng mga studies na to. So from ganun na stage na mga 3-minute video explanations gamit yung mga AI voice, naging mga PowerPoint lectures na katulad sa mga seminar class natin. Kaya kung titingnan nyo yung old videos ng YouTube natin ngayon, mga PowerPoint na ina-explain ko yung mga studies. Yung very memorable sa akin nun, yung nag-viral yung isang video sa YouTube at yung video na to tungkol ito sa pag-explain ng long-term subsidence ng Pag-asa Island. So long-term, ibig sabihin ko dito ay from geological records, from coral reef records. Kasi yung Pag-asa Island, part siya nung isang atoll reef. At alam natin sa yung theory ni Charles Darwin kung paano nabubuo yung mga coral reefs na 'di ba meron kang volcanic island, tapos meron kang fringing reef, lulubog yung volcano mo. Pero yung reef mo tuloy-tuloy pa rin sa pag-grow niya, makakabuo ka ng barrier reef. And then eventually mawawala yung volcanic island na yon, mabubuo mo yung yung atoll. Tapos doon sa gitna meron kang lagoon, 'di ba? So by nature, yung mga atolls talagang nagso-subside sila. Tapos dun sa video na yon, pinaliwanag ko yung kung paano in-estimate nung isang study na labmate ko din sa UPMSI nung nagma-masters ako. Kung paano nila in-estimate yung long-term subsidence na yon through gamit yung shape ng coral reef, yung morphology ng coral reef. So yun ang memorable sa akin na nag-viral kasi ang daming nagko-comment dun na tuta ako nung China dahil sa mga pinagsasabi ko. So at talagang dun ko na-realize na may mga tao pala talaga na nagko-comment lang na nagko-comment sa mga videos mo na hindi talaga siya pinapanood. Kahit alam mo yun, kahit 1 to 3 minutes lang na part ng video. Alam mong hindi nila pinanood kasi kung ano-anong mga pinagko-comment. So at that time, talagang hindi ko pinapansin yung mga hindi ko pinapansin yung mga ganung klaseng comments. And eventually, siguro ngayon kung naka-follow kayo sa Facebook, siguro napapansin niyo na pumapatol na ako sa sa mga nagko-comment. Na-realize ko din kasi na yung game nung social media, kung parang masyado kang mabait, masyado kang seryoso, parang walang pumapansin din sa page. Kailangan mo gumawa ng something na makatrigger ng galit ng ibang tao para para may influx ka ng views and engagement at magbibigay yun ng kumbaga parang signal kay Facebook na i-push yung content mo. So mas lumalawak yung reach. So yun ang ginagawa ko ngayon sa Facebook. Kaya siguro kung naka-follow kayo sa Facebook, huwag niyo lang masyadong pansinin yung mga minsan yung mga rage baits ko kasi talagang sinasadya ko siya. At dito pinapaliwanag ko kasi sigurado ako yung mga nang-troll doon hindi naman nanonood ng full videos. So, I'm sure tuloy-tuloy pa rin yan sa pag-engage sa kung magpo-post ako ng mga rage baits. So, ayun, going back sa history ng channel, 'di ba? From Marine and Earth Science Learning Hub, January 2022. More than 1 year din. I think nung June 2023, dun naabot yung milestone na 1,000 followers dun sa Facebook page.
for some reason, parang napansin siya nung head ng Science Communication ng UP Diliman College of Science. Tapos nag-reach out siya sa akin kung pwede kaming mag-collaborate para nga sa ganitong science communication efforts na ginagawa nila. So doon nabuo yung idea na gumawa nung podcast. At yung kaya kung babalikan nyo yung very early episodes ng podcast na to, nandun partner namin yung College of Science, UP Diliman College of Science. So naging possible yon through Sir TJ Dimacali. Pero eventually nung wala na siya dun sa UP, nag-open up din ng bagong opportunity yun sa podcast na mag-partner with UPRI, with UP Resilience Institute, no. So ang nangyari nun, may college batchmate ako na nagtatrabaho as research assistant sa UPRI, tapos sinabihan niya ako kung interested ba ako na mag-collab sa kanila at na parang magbibigay sila ng guests sa podcast. So sabi ko, okay, game kami. Tapos ayun, nilink niya ako sa boss niya sa UPRI, which instructor din namin sa nung college kami sa geology program. Kaya naging madali lang siya na usapan sa amin na ayun, tuloy-tuloy na magbibigay sila ng guest dito sa podcast monthly. So, ayun, yun yung history ng podcast na to. Of course, naging challenging din yung kung paano ma-expand yung reach, yung audience ng podcast na to. At last year talagang pinag-isipan ko kung worth it pa ba siya na i-continue yung podcast or titigil na ako. Kasi yung ganitong podcast hindi naman talaga siya nakaka-attract ng malaking attention publicly, I think. At kung titingnan nyo rin yung listahan ng mga top podcast sa Pilipinas, ang mapapansin nyo talaga dyan na categories, una syempre yung comedy, horror, mga self-help podcasts, ano pa ba? Lifestyle, personal stories, mga ganon. At wala kang makikita na science-related na podcast na talagang kilala ng mga tao. Kaya talagang sumagi sa isip ko na titigil ko na lang to, wala namang makakapansin. Pero biglang pumasok sa isip ko na baka may isang way din na mag-grow pa yung audience, at yun yung pag-collaborate sa mga research journals sa Pilipinas. So ayun, sinubukan kong mag-reach out dun sa the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries at SciENJ. At surprisingly, pumayag sila at very enthusiastic din sila sa ganitong project, ganitong effort na yung pagpo-podcast. Kaya ayun, dun na nabuo yung collaboration ko with them, no. So monthly meron tayong guest from UPRI. Tapos ayun nga sa mga journals, sa the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries at SciENJ. So very thankful ako sa kanila lahat na sa pagbibigay ng guest. Kasi din yun advantage din yun para sa akin. Di ko na po problemahin kung sino yung i-invite ko sa next episode. Kasi dati talagang nahihirapan din ako mag-invite. At may mga times talaga na walang nagre-reply kasi sa akin kasi pakiramdam ko yung impression nila ay scam yung email ko. So hindi nagre-reply. So ayun, with this partnership talagang na-ensure na yung guests dito sa podcast. At syempre strategic din itong partnership na to kasi aligned siya sa goal ng podcast na ma-feature yung mga scientific works ng mga Pinoy scientists. Kasi siguro napapansin nyo rin yun na lahat ng mga scientists na nakikilala natin ay yung mga nababasa lang natin sa mga libro, no? At siguro pag may tinanong ka na bata na kung may kakilala ba siya na Pinoy scientist na
iniidolo niya or kilala niya, siguro wala yung makikilala. At ako din nung bata ako, ganun ako. Maganda din siya kasi lumalawak yung range ng topics na nadidiscuss natin dito sa podcast. Dati kasi more on ano lang talaga siya, more on earth sciences, hazards kasi yun yung at marine sciences kasi yun yung field ko. Tinake ko yun na sign na kapag mag-reply sila, itutuloy ko lang tong pagpo-podcast. Tapos yung pangalawang idea ko ay mag-reach out sa The Pod Network Entertainment. So siguro sa audience natin na talagang mahilig makinig ng mga podcast, alam nyo yung yung TPN, sila yung pinakamalaking podcast network sa Pilipinas. Nagulat din ako na nag-reply sila. So ngayon, naging part na tayo ng TPN. So sumakses na tayo. Kaya ayun, tinuloy-tuloy ko pa rin yung podcast. So ito na tayo ngayon. Ayun, yun basically yung history ng podcast. So ngayon naman, I guess tingnan naman natin yung Spotify Wrapped natin, no. Siyempre hindi ko pala ma-share screen pero kwento ko na lang sa inyo. No. So according to Spotify, meron tayong increase in audience by 75% from last year. So thank you sa lahat ng nakikinig na nanonood dito. Malaking number siya actually. At ayun, total new audience ay 1.2k at 689% increase from last year. Hindi ko gets yung math. The math is not mathing para sa akin. Baka may audience tayo na na knowledgeable sa kung paano pine-present ng Spotify yung statistics na to. Pero ayun, thankful pa rin ako sa pag-increase ng audience. Total number of followers may increase ng 94% from last year. At yung listening time ay 111,000 minutes. Ito yung medyo weird sa akin. I mean, weird yung pag-present ni Spotify for me. Kasi dito nilista niya 111,000 minutes which converts to 1.8 thousand hours. Converts to 75 days. Converts to 11 weeks. Converts to 2 months. I mean, basic conversion lang naman to. Anong point pa nung paglagay ng ganitong numbers, like parang nasayang lang yung yung space. So yun lang yung side comment ko dito. Weird yung pag-present ni Spotify. At ayun, yung listening time na to na 111,000 minutes ay represents 87% ng increase in total listening time from last year. So, yeah, maganda yung naging performance natin last year. Malaking improvement siya from year 1. Tapos, according din dito, this year 1 episode rose above the rest. At ito ay yung episode 5. Ang title nito ay Rapid Mapping of Coral Reefs Using Underwater Cameras with Dr. Maricor Soriano. Meron siyang 313% more than yung mga average episodes. I guess 313% more views than the average nung mga episodes ng mga episodes. Sa akin very surprising ito kasi year 1 ito na episode. Di ko pa rin alam kung paano nagkaroon ng spike ng views or paano siya na-push ni Spotify sa bagong mga audience. Pero sa YouTube, in comparison with YouTube, yung episode doon na may pinakamadaming views ay episode 68 with Dr. Carmina Aquino tungkol ito sa geologic hydrogen sa Zambales na pwedeng maging isang energy source. Yung sa YouTube, I think gets ko paano dumami yung views. 16,000 views to eh. Ito lang yung nag-iisang episode nung podcast na nakakuha nung more than 1,000 views dun sa YouTube. Tingin ko yung reason bakit ganito siya kadami ay nung lumabas yung episode na to,
parang a few weeks after lumabas yung episode na to, nagkaroon ng news about geologic hydrogen na dun sa Zambales. Ito nga yung may pinakamataas na concentrations nung natural hydrogen na sumisingaw dun sa mga bato. So I think naka-contribute yun bakit malaki yung number of views nito. Pero yung very surprising lang din sa akin ay pagkatapos nung ganun na spike ng views, 16,000, parang siguro hindi na-retain yung ganun na audience sa ibang episodes. So pang lang siya, pang one time lang siya. So going back dito sa Spotify, so yung episode 5, 10% nung audience discover nila yung podcast na to through that episode, no, yung episode 5 sa Spotify. So for anyone interested sa dalawang topics na yun, check nyo lang yung old episodes. Tungkol naman sa video, sabi dito, nasa top 10% tayo ng videos on Spotify. So malaking malaking achievement to for me. At parang dito parang nagsisinkin sa akin na buti na lang hindi ako tumigil last year, kasi sign nito para sa akin na may potential yung podcast na mas mag-grow pa for this year. So they were watched 87% more in 2025 than 2024. Malaking bagay din ito para sa akin kasi yung video na nanonood kayo ng video, kasi gusto ko rin na makilala nyo yung mga Pinoy scientists natin. Makita nyo rin yung mga mukha nila, no? Kasi usually pag nagbabasa tayo ng mga research papers ng literature, pangalan lang nila makikita natin dun sa mga research papers. Kaya gusto ko din itong video, gumawa ng mga videos para makita nyo rin yung makita nyo, ma-identify nyo yung mga Pinoy scientists natin pag nakita nyo pag nakita nyo sila sa kalsada, sa mall, kung saan man kayo pumupunta. So, ayun, pa? Ito. Yung episode 89 sa Spotify, ito ang nakatanggap ng pinakamaraming comments last year. At tingin ko isang klase na ni-require ng professor nila na manood. So sa mga professors na audience natin dito, salamat sa pagre-require sa mga students nyo. Nagkakaroon tayo ng views. Ayun. Pero more than that pala. Siguro shout out lang din sa sa mga bang term doon? Sa mga number 1 fans natin, sa mga loyal fans ng podcast na to. Kasi may mga may mga nag-comment na talagang natuwa ko, talagang tumatak sa akin, no. Kay user na yung username niya ay di ko alam paano i-pronounce, ICA. Kasi dito sabi niya, pag talaga nakikinig ako dito sa podcast mo, gumaganda araw ko kasi nawawala yung bitter taste na sinasabi nilang wala nang pag-asa ang Pilipinas. Salamat. Salamat din sa of course, sa pakikinig. At syempre natutuwa din ako na mabasa na kumbaga parang nakaka-motivate, nakaka-inspire, yung nakakabigay kami ng inspiration, or at least nakakapagbigay ito nung saya sa audience. Naintindihan ko din yung sinasabi mo, kasi nga ngayon ang daming balita tungkol dun sa sa mga corruption na nangyayari. At dito sa podcast, yung nagiging guest natin ng mga scientists, syempre yung research nila lahat yan funded by the public, no, yung mga taxes natin na binabayad. At talagang itong mga research na to na ginagawa nila, yung expenses ng lahat ng projects talagang sumusunod yan sa sumusunod yan sa batas. Kaya for us, the mga scientists, very frustrating din marinig yung mga ganong balita, kasi kami sumusunod kami sa ganitong klaseng batas, pero alam mo yan, yung mga mambabatas hindi sumusunod. Ang dami sanang pwedeng magawa na research na talagang makapagbigay din ng malaking benefit sa mga kababayan natin, kung hindi lang sana kinukurakot yung mga ganitong pera, no.
So ayun, with the very limited funds ng mga Pinoy scientists natin, nakakagawa pa rin sila ng world-class na research. At nakakatuwa na by sharing yung ganitong stories, nawawala yung ganong klaseng bitterness na nararamdaman nyo sa mga nangyayari ngayon, no? At si Aisay, hindi lang ito one time na na comment. Nagko-comment din siya sa previous episodes. At tingin ko pinanood niya talaga lahat ng episodes from episode 1. Kasi sa episode 1, natatandaan ko nag-comment siya na na ang ganda daw nung podcast. And then sa episode 74, nagsabi siya na hindi niya daw nasundan yung mga episodes. So hahabol na lang siya. So ayun, nakakatawa malaman na may sumusubaybay talaga at may nakinig from episode 1 at episode 1 hanggang ngayon. At sa YouTube naman, si Sir Ferdinand Solis. So si Sir Solis, I think US based siya na chemist. Correct mo na lang ako, sir, sa sa comments. Nakita ko regularly yung comments niya sa YouTube at every time na nagko-comment siya, nagte-thank you siya at maganda daw yung show. Di lang ako maka-reply doon sa isang comment niya kasi di ko alam paano siya isasagot. Paano siya sasagutan? Kasi sabi niya, eto babasahin ko na lang, baka may audience tayo na makatulong din sa pagsagot. So sabi niya, I'm dreaming of retiring close to a homeland university where I can take college classes so I don't vegetate in old age. So sa akin, nagulat din ako nung nabasa ko to kasi parang 'di ba, usually yung iniisip natin pagka-retire natin, hayahay na tayo. Like alam mo yun, pa-travel ka na lang kung saan-saan at gagastusin mo syempre yung tawag mo doon, yung retirement, ano bang term, hindi ko ano bang term, basta yung retirement money mo, gagamitin mo siya for travel. Ako, yun yung naisip ko na gagawin ko pag nag-retire ako in the future. Pero siya, gusto niya pa rin kumuha ng college classes. So ako hindi ko alam paano to gagawin. Siguro depende sa enrollment requirements ng university. Kung pwede yung classes lang or kailangan talagang mag-enroll sa isang program. So yun, kung may nakikinig dito na may idea regarding this, na lang din. Paki-comment dito. So siguro kung darating yung panahon na may merch tayo or may live event tayo sa podcast, may live recording, VIP na kayo agad, libre na yung libre na yung tickets nyo. Kung magiging artista tayo dito, may all access kayo sa may all access kayo. Or siguro kung game din kayo, pwede rin tayo mag-record ng future episode kasama din ng ibang fans nung podcast na to. Ano ba ang napupulot nyo dito sa podcast? Bakit kayo nakikinig? So yun, pwede natin yun gawin, no? Pwede rin naman tayong mga more chill lang na discussions with fans. Kung yun nga, yung yung nagugustuhan nyo dito sa podcast, anong nagugustuhan nyo sa science, etc. So ayun, according din dito sa Spotify, umabot tayo sa 25 countries. Di ko rin alam paano siya nangyari, pero thank you sa mga audience natin na naka-base abroad. So, syempre given na yung top audience natin sa Pilipinas, number 1 yon. Number 2 sa Japan, feeling ko ako lang din to naka-loop kasi everyday yung podcast sa phone ko para lang mag-increase ng number of views. So, number 3 Saudi Arabia, number 4 US. According din dito, yung Behind the Science podcast ay nasa top 10 ng show ng 947 na fans. Nasa top 5 siya ng 773 fans. At number 1 show para sa 407 na fans.
Yun, so marami tayong mga silent viewers at fans dito sa podcast. At malaking bagay ito para sa akin, para sa amin dito sa na bumubuo ng podcast. Kasi syempre yung vision ko din talaga dito ay kasi syempre hindi naman forever itong show na to. Darating yung araw na mawawala to, matatapos siya. At kapag aabot na tayo sa panahon na yon, sana yung podcast na to ay makaiwan ng legacy na katulad sa Sineskwela. Well, itong show na to hindi naman talaga siya pambata, no? Pero gusto ko lang din hindi siya designed na katulad sa Sineskwela na pambata talaga ng audience. Pero yung tinutukoy ko dito na legacy na ay yung kasi yung Sineskwela siguro mag-agree dito yung mga ka-age ko or slightly older na malaking bagay yung Sineskwela nung kabataan nila para ma-motivate sila sa science at ma-inspire sila na maging scientist. Yun din ang gusto ko sana mangyari dito sa podcast na to. Na although hindi siya designed na pambata, sana maka-inspire din ito sa audience natin na maging more interested sa science, maging critical thinkers. Kung gusto nila ng career change, mag-pursue sila ng any field of science na na-feature natin dito. At since yung audience, since malaking part ng audience dito actually ay tingin ko nasa age na rin na pwede na silang bumuo ng pamilya. Hopefully, through this podcast, kapag sinabihan ka ng anak mo na gusto niya maging scientist, sana hindi niyo siya ma-discourage. Or through this podcast, makikita niyo na may future yung anak niyo sa science. So going back, 20% of them binged 2+ episodes in one day. 5% hit play within 24 hours of a new episode. Again, maraming salamat sa lahat ng fans, sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa podcast. So, ayun, ito. Yung mga ibang podcast na pinapakinggan din ng listeners natin. So, number 1, yung The Cool Pals. Actually, nakikinig din ako sa Cool Pals. Nakakatawa din eh. At na-meet ko din sila nung nag-show sila dito sa Tokyo. Pumunta ako sa show nila. So number 2 na pinapakinggan ng audience din natin ay ang Walang Kwentang Podcast. Number 3, Facts First with Christian Esguerra. Actually, gabi-gabi ko ito pinapakinggan si Christian Esguerra sa YouTube. So number 4, Barangay Love Stories. Number 5, Cripsilog. So ito na yung last part ng Spotify Wrapped. Sabi dito, yung Behind the Science podcast is a 2025 marathon show. Ibig sabihin, fans listened to you for longer than 94% of other shows. A 2025 talked about show. You received more comments than 97% of other shows. Sa akin, very interesting ito na statistic. So, ibig sabihin pala nito, unlike sa Facebook, YouTube, TikTok, yung mga nakikinig ng podcast dito sa Spotify, hindi mahilig pala mag-iwan ng comments. So madami yung mga silent listeners and fans. Hindi sila mga trolls na nagko-comment. Ito pala yung pinagkaiba ng Spotify audience. So, a 2025 most shared show. You received more shares than 98% of other shows. Ito yung, medyo duda ako kasi pakiramdam ko ako lang din to eh. Kasi every post sa Facebook naka-share yung link ng podcast eh. Parang natatrack din yata ng podcast yung mga shareable links sa other sites. So siguro yun yung basis nung number na to. So yun yung Spotify Wrapped natin. At future plans. So ngayon anong ma-expect nyo ngayong 2025 or ano ang gusto kong mangyari? Well, una syempre yung growth
ng podcast. Syempre gusto natin ng wider audience at syempre gusto din natin maabot yung top 5% ng shows or yung top 200 para lalabas na tayo dun sa 'di ba sa Spotify pag tiningnan mo yung top charts, 'di ba, may lalabas doon na top 200 or trending na 200 na shows. So syempre gusto din natin na mapunta doon. At ma-monetize din yung podcast, magkaroon tayo ng sponsors. Kasi syempre gusto ko rin naman na maging sustainable itong podcast. Syempre may mga financial talaga. May mga financial burdens. Kasi siguro napapansin niyo throughout all the episodes, pabago-bago yung microphone ko. So nag-experiment ako sa iba-ibang klaseng microphone. Bumibili ako may subscription ako with Riverside kasi doon kami nagre-record lahat-lahat. So essentially lugi ako dito sa podcast financially, no? Pero I mean nag-enjoy din naman ako dito sa podcast kaya tinutuloy-tuloy ko lang din siya. Syempre gusto rin naman natin na magkaroon tayo ng video editor dito sa podcast kasi ngayon ako lahat nagpo-produce nung full episodes. So talagang nung nagsimula yung podcast, ang dami kong pinapanood na YouTube tutorials paano mag-edit nung audio and video. Like yung mga tinatawag nila na compression, normalization, mga noise cancelling techniques, blah blah blah. Ang dami kong pinanood na YouTube videos tungkol dyan kung paano ma-refine pa yung audio nung podcast. At also yung pag-edit ng videos. Siguro napapansin nyo rin na sa Facebook nag-upload tayo ng mga Facebook at Instagram, meron tayong mga reels. So ako rin gumagawa nun. Ako rin gumawa nun ng karamihan sa mga videos na yun. Ayun nga, syempre gusto ko rin na magkaroon tayo ng video editor at social media manager dito kasi ginagawa ko to sa aking personal capacity at talagang may times na naapektuhan niya na yung trabaho ko. Nakakakuha na siya ng mas maraming oras doon sa trabaho ko na alam mo yan, parang ito yung nagiging mas full-time job ko kaysa kaysa primary work ko, no. So sa bagong audience natin dito, ay postdoc researcher ako dito ngayon sa Japan, no. So yeah, ginagawa ko to on top of doing my research. Kaya busy, nakakaubos talaga siya ng oras. So yun, syempre gusto natin ng maka-collaborate din ng ibang content creators, ibang science content creators, at syempre ibang institutions din para mas ma-feature pa natin yung mas madaming scientists nationwide. Kasi for now, siguro kung ililista mo lahat ng episodes, karamihan nung guest natin galing sa Metro Manila siguro or nearby regions. Basta, and also within Luzon. Kakaunti pa lang yung guests natin from the Visayas at Mindanao. So gusto ko sana mag-partner din with other institutions para mabigyan din ng voice yung scientists natin from the Visayas and Mindanao regions. So ano pa ba? Within the foreseeable future, lahat ng episodes natin puro pa rin to mga online recording. Kasi hanggang March 2027 yung postdoc ko dito sa Japan. So wala tayong any studio recordings with the Pod Network. At ini-imagine ko din kung darating yung point na magsa-studio recording tayo, mahirap din siya logistically kasi yung guests natin ay nationwide. At ayun, I guess alam niyo nang sasabihin ko, magastos siya. Unless may mag-sponsor dito sa podcast, siguro pwede natin yon magawa in the future. So ano pa ba? I guess yun lang yung gusto kong i-share for this episode. Tingin ko mahaba-haba na rin yung nakwento ko. At before we end, announcement lang kasi number one show yung number one na pinapakinggan din ng audience natin ay ang The Cool Pals.
So i-announce ko lang din, pwede magkita-kita tayo doon January 18, 4 PM sa Century Park Hotel. May recording tayo with the Cool Pals. So kung gusto nyo manood ng live recording, punta kayo sa website nila at bili kayo ng ticket. Sa recording na yun, hindi lang pala ako mag-isa. No? Kasama ko si Philip. So si Philip ang aking kambal na nagpo-postdoc sa Germany. Siya ay isang quantum physicist. Tapos check yung episode niya, episode 85. Siya rin yung founder at co-host din ng Liknayan Podcast. No? So dalawa kami, makikita nyo dun sa, sa Cool Pals recording. So kita-kita tayo dun. So I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.